Hi viewers, welcome to my personal vlog. This is it here again for another video, and for today, pag-uusapan natin about na naman sa bukol dahil napakaraming tanong talaga yung napakarami kong viewers dito na nagtatanong about sa bukol. So ano bang ginawa ko? Anong mga gamot na pinag-iinom ko bago natunaw yung aking bukol? Kasi sa Pilipinas pa lang napakarami kong gamot na nasubukan na iniinom na according din sa research ko is nakakatulong din para lumiit or matunaw yung aking bukol. So, para malaman nyo din, kasi yung mga gamot na iniinom ko talaga according to my research and according din sa mga testimony ng iba na nakainom is natunaw din sa kanila. Pero, hiyangan kasi siya viewers. Nakadepende sa katawan natin kung hiyang sa atin or effective sa atin yung mga herbal medicine. Hindi pala siya gamot. Herbal medicine pala siya viewers. So hindi siya gamot na talagang medicine. So ano siya, mga herbal medicine na mabibili natin sa mga online or sa mga pharmacy din. Na parang basta ang tawag sa kanila is mga herbal medicine. So gusto ko lang i-share dahil alam ko dito sa YouTube maraming mga nagsisearch kung ano yung mga gamot na pinag-iinom ng iba na natunaw yung kanilang bukol, dahil isa din ako sa mga gumagawa yan dati nung may bukol pa ako. So una kong ininom or una kong kinain dati na ayon sa aking research ay nakatulong sa pagtunaw ng aking bukol ay ang carrots, dahil ang carrots is ano siya, meron siyang parang carotene and nakakatulong siya para matunaw yung cyst. Pwede nyo ding i-research yan. So nakakatunaw siya para matunaw yung mga bukol-bukol sa katawan, specifically sa mga cyst. And then nag-inom din ako ng turmeric, yung turmeric powder. Yung instead na magko-coffee ka, turmeric yung iniinom ko. So nabili ako niya ng 1 kilo, kahit na parang napapangitan talaga ako sa lasa, pero kinaya ko talaga dahil para lang matunaw nga yung bukol ko. So umiinom din ako ng turmeric habang kumakain ng carrots. Marami din yung nainom kong turmeric, parang mga sobrang 1 kilo din. Pero since nga na sa sarili ko yung iniisip ko is gusto ko makita yung agad-agad yung resulta, parang feeling ko walang effect, which is mali pala yung aking mindset. Kasi dapat sa mga herbal medicine, hindi naman talaga siya gaya ng medicine na makikita mo talaga yung effect. So kailangan mong inumin siya pang matagalan. So ayun, sa turmeric, after naubos ko yung 1 kilo, feeling ko walang effect, kaya hindi na din ako nag-inom. Nasubukan ko ding uminom ng Paragis capsule. Yung Paragis capsule pala viewers, maganda daw siya para sa bukol, which is napanood ko rin dito sa YouTube dati na meron ding isang may bukol na yun din yung mini-maintain niya at natunaw yung bukol niya. So since na nakikita ko din sa Shopee, masisearch nyo yan sa Shopee. So makikita nyo ng mga Paragis na gamot kung anong benefit niya. So meron nakalagay doon na matunaw yung mga bukol, mga cysts, mga breasts, ganun. So of course, napa-order din ako sa Shopee ng 2 bottle. So naubos ko ding inumin yun. Nakalimutan ko lang kung ilang beses siya iniinom sa isang araw, pero makikita nyo naman yan sa packaging pag nagse-search kayo, basta marami makikita nyo sa Shopee. So nakabili din ako, nainom din ako ng 2 bottle noon, na vlog ko pa nga mga few years ago. After wala ding effect sa akin, parang ganun din, so hindi na din ako nag-inom din ako ng guyabano. Alam niyo ba yung guyabano, yung dahon nilalaga? Ang pangit ng lasa, ang panghi. Umiinom din ako yun, kumakuha ako. Sa amin kasi sa city kami nag-stay, so walang ano sa amin, walang guyabano, kaya nagpapakuha talaga ako doon sa probinsya ng mga dahon. So ginagawa ko is yung malaya na siya na maganda sana pag nasa probinsya tayo, maraming mga puno ng guyabano, ilalaga natin yung fresh. Sa akin naman, syempre nasa city ako, kumuha ko ng kalahating sako ng dahon ng guyabano na laya, nag-dry na siya, laya na siya. So, pero pinapastim ko ba din tsaka iniinom? Kasi sabi nga dito sa YouTube na effective daw, pero ang tagal nilang umiinom, nasa 6 months na umiinom yung napanood ko. Kaya na ano talaga niya na may effect sa kanya. Pero sa akin, mga 1 buwan lang, hanggang tumigil na talaga ako sa pag-inom kasi feeling ko walang effect. And then nag-inom din ako ng Santon Plus, yung sa amin kasi sa probinsya, specifically sa Bacolod, marami kang maririnig sa radyo na mga patalastas na sabi na may bukol ako, nawala, ito yung iniinom ko, Santon Plus. So nainom din ako ng Santon Plus, 2 box yun.
after ano, wala ding effect. Wala ding effect. Tapos, yun, hanggang, yun lang talaga yung nag-effect sa akin yung Serapeptis. Na kahit na 7 days pa lang akong umiinom doon, makita ko talaga ang effect na lumiit yung aking bukol. Pero feeling ko, viewers ha, yung mga herbal medicine, effective naman talaga siya. Kaso lang, dapat mo kasi siyang i-consume ng pangmatagalan, hindi yung pangmadalian. Kasi ako during that time, nagmamadali ako, gusto ko makita yung effect, gusto ko ma-feel ko na ay lumiit yung aking bukol kasi napakalaki. Gusto ko sana ganun, kaso parang wala palang ganun. So pag magiinom ka ng mga herbal medicine, dapat pang matagalan pala siya para makita mo talaga yung effect sa katawan. So kayo, ano yung mga gamot na sinusubukan niyo, or nasubukan niyo din ba yung mga gamot na iniinom ko? Kasi ako talaga dati super research talaga ako, viewers, and naghanap din ako ng mga gamot na pwedeng over the counter medicine na hindi ka sana magpa-check up pero pwede mong bilhin, kaso wala talagang lalabas sa Google. Sa Google wala talagang lalabas na medicine, kaya doon ako sa mga herbal medicine or sa mga natural medicine yung ginagawa ko. And then ayun, hanggang sa nagpa-check up, uminom ako ng Serapeptis na yung gamot na binigay sa akin ng doctor, and yung fish oil. So yun lang talaga. So gladly, after 3 years, viewers, natunaw yung aking bukol, and napakalaking masasalamat ko talaga kasi takot talaga ako magpa-opera. So ayun lang yung aking breast story. So I hope meron kayong nakukuhang ano dito, information, at makatulong din sa inyo. Sa mga may bukol dyan, be strong lang po kayo. Marong mga bukol na nawawala lang talaga siya ng kusa dahil nga ano siya, ano ba tawag, mga hormonal imbalance. Pero hindi naman siya nawawala nang wala tayong ginagawa. Kailangan talaga natin gumawa din ng paraan. Gaya ng ginagawa ko, nagpa-check up, merong mga maintenance, at saka nag-healthy living. So yun lang po. Thank you.